Nasa panahon ka ba ng iyong buhay kung saan tila wala nang umepekto muli? Pakiramdam mo ba ay nakarating ka na sa dulo ng kalsada? Sa tingin mo ba ay pinabayaan ka ng Diyos sa gitna ng kawalan? Dapat mong malaman na ang Diyos ang nagsusulat ng iyong kwento at hindi nagsisimula sa hindi niya kayang tapusin. Bagamat sa palagay mo ay dumating na ang wakas para sa iyo, ito ay pagtatapos lamang ng isang kabanata sa iyong buhay. Ibig sabihin ito ay simula ng isang kapanapanabik sa oras na iyon, puno ng mga sagot sa lahat ng iyong kasalukuyang tanong. Upang makapasok sa bagong kabanata na ito, dapat mong panatilihin ang iyong pananampalataya sa Diyos. Ang video na ito ay isang panghihikayat sa iyo na huwag mawala ng pag-asa dahil ang Diyos ay humahantong sa iyo sa isang bagong kabanata ng iyong buhay. Tuklasin namin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa paglipat na ito at kung paano mas mahusay na iposisyon ang iyong sarili para sa bagong antas na ito. Ngunit bago yon, isang paraan na maaari mong hikayatin kaming dalhin sa iyo ang higit pa sa salita ng Diyos ay sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel at pagpindot sa like button. Pagpalain ka ng Diyos habang ginagawa mo ito. Salamat po! Ito ay hindi karaniwan na ikaw ay nahaharap sa mga hamon at kahirapan sa ngayon. Maaaring malugi ang iyong negosyo, mawawalan ka ng tirahan, binablackmail ka sa trabaho, at nawawalan ka ng mga taong minahal mo sa puso mo. Ang lahat ng mga pangyayaring ito ay nagsisimula ng makarating sa iyo, at ikaw ay nagtataka kung bakit walang ginagawa ang Diyos para tulungan ka. Gusto mong maramdaman ang kanyang pagmamahal na humahawak sa iyo sa ibabaw ng bagyo, ngunit tila siya ay nakatayo sa malayo at nagsasaya sa pagmamasid sa iyo, habang ang buhay ay tumatagal sa iyo. Isa yon sa mga nangyayari kapag malapit ka ng lumipat sa bagong kabanata ng iyong buhay. Ito ay kanyang pagkilos ng pag-ibig na nagpapahintulot sa kung ano ang iyong pinagdadaanan ngayon upang ilunsad ka sa kung saan kailangan mong maging. Ang kaginhawahan ay isang estado na nagbunsod sa maraming tao na manirahan kung kailan dapat silang magpatuloy dahil nakakuha sila ng antas ng resulta na sa tingin nila ay sapat na at maaari na silang magpahinga. Siyempre, ang pahinga ay mabuti at kailangan, ngunit hindi ito dapat labis. Kapag ikaw ay nasa pahinga, hindi ka magpapatuloy at hindi iyon ang gusto ng Diyos para sa iyo. Lumipat ang mga Israelita mula sa Ehipto na ang Kanaan ang kanilang destinasyon. Gayunpaman, nakarating sila sa isang punto sa kanilang paglalakbay at naging komportable. Nanatili sila roon ng napakatagal kaya't kailangang sabihin sa kanila ng Diyos na sumulong. Ang paglipat mula sa lugar na ito ng kaginhawaan hanggang sa punto ng hindi kilalang mga kawalan ng katiyakan at mga bagong paghihirap sa bawat panig ay hindi isang hakbang na gustong gawin ng karamihan sa mga tao. Ipinapaliwanag nito ang kahirapan na dulot ng pag-alog ng iyong comfort zone para matingnan mo ang higit pa rito at makita ang magandang kinabukasan na itinakda ng Diyos para sa iyo. Ang mga hamon ay wala doon upang sirain ka o sirain ka. Nandyan sila para ihanda ka at i-equip ka para sa susunod na antas na iyong pupuntahan. Mapapansin mo na madalas ay hindi mo mapapabuti ang iyong mga kasanayan, natututo ng mga bagong kasanayan, o nakikipagsapalaran sa isang bagong landas na maglulunsad sa iyo ng mas mataas kung walang magtutulak sa iyo, dahil hindi mo nakikita ang pangangailangan na pagbutihin o matuto ng higit pa kapag nakuha mo na. Lahat ng mga parangal sa trabaho, mapromote, at lahat ay patuloy na maayos. Ngunit kapag nahaharap ka sa mga pagpuna at pagbabanta, magsisimula kang kumuha ng mga aralin, mag-enroll sa mga kurso, at gawin ang lahat ng iyong makakaya upang maging mas mahusay. Ngayon, sa palagay mo ba pagkatapos mong bumuti, ang mga bagay ay mananatiling tulad ng dati para sa iyo? Siyempre hindi. Ginamit ng Diyos ang panahong iyon para ihanda mo ang iyong sarili sa matataas na lugar na gusto niyang dalhin sa iyo. Kapag kumpleto ka na sa kagamitan, inilulunsad ka niya sa panahong iyon, at doon ay magkakaroon ng kabuluhan ang lahat ng pakikibaka, sakit, at paghihirap na kailangan mong tiisin. Ang pandemya ay isang bagay na sumira sa mundo, gumuho sa ekonomiya, at nagdulot ng maraming pag-urong para sa mga tao. Maraming tao ang nawalan ng mga mahal sa buhay, at ang iba ay nakakita ng kanilang mga mahal sa buhay na nagdurusa dahil sa virus.
Ang ilan ay natanggal sa trabaho, ang iba ay pinutol ang kanilang sahod, at ang ilan ay hindi maipagpatuloy ang tagumpay na alok na nakuha nila. Bagamat iyon at marami pang iba ang mga downside ng pandemya, ginamit ng ilan ang panahon upang kumonekta sa kanilang sarili at matuklasan ang kanilang hilig. Ang iba ay muling nakipag-isa sa kanilang mga pamilya at gumugol ng oras upang makilala ang kanilang mga anak at lumikha ng matalik na ugnayan at pamatagalang alaala. Ginamit ng iba ang panahon upang matuto ng bagong wika at mga kasanayan at hinasa ang kanilang craft. Ang ilan ay nagtap sa espasyo ng media at nakagawa ng karera mula rito. Sa pagtatapos ng season na iyon, na mukhang nasira ang impyerno sa mundo, sa wakas ay kinilala ito ng mga tao bilang isang blessing in disguise, dahil ito ay isang tiyak na sandali para sa maraming tao at ang simula ng isang bagong buhay para sa marami. Bagamat walang sinuman ang maghahangad na mangyari muli ang gayong panahon, dapat mong tandaan na kung minsan ay nangangailangan ng mga hamon para makapasok ka sa isang bagong kabanata ng iyong buhay. Sa gitna ng mga hamon, maaari kang makaramdam ng kawalan ng magawa, kawalan ng pag-asa, pinabayaan, inaapi, o anumang iba pang pangalan na maaari mong ibigay upang ilarawan kung gaano kahirap ang pakiramdam. Ngunit sa lahat ng ito, alam nating lahat na ang lahat ng bagay ay gumagana para sa ikabubuti ng mga anak ng Diyos. Ang sabi ng Biblia sa Roma 8:28, at alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sinasabi rin ng Biblia na hindi ka hahayaan ng Diyos na dumaan sa anumang bagay na napakabigat para sa iyo. Masyado Kanyang mahal para hayaang mangyari iyon sa iyo. Ang pag-ibig niya sa iyo ang magtutulak sa iyo na gumawa ng tamang aksyon habang kinakaharap mo ang anumang idudulot ng iyong buhay. Ngayon, ang tanong, paano ka makakagawa ng tamang aksyon kung wala kang tiwala sa namumuno sa iyo? Paano mo masusundan ang kanyang pamumuno kung hindi ka man lang naniniwala na pinangungunahan kanya? Ipinangako ng Diyos sa kanyang salita sa Isaias 41:1, kaya't huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang maglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan ka, aalalayan kita ng aking matuwid na karapatan. Kamay. Hindi niya binabalikan ang kanyang salita, magagawa niya ang lahat ng kanyang ipinangako. Isipin ang iyong buhay bilang isang thriller na nobela, na ikaw ang pangunahing tauhan at ang Diyos bilang may akda. Ano man ang mangyari sa pangunahing tauhan ay naiwan sa manunulat na magdesisyon. Ginagawa ng pangunahing karakter ang bawat aksyon bilang scripted at patuloy na gumagalaw hanggang sa katapusan. Alam mo na ang kwento ay nagpapatuloy hanggat ang pangunahing tauhan ay nananatiling buhay. Ang bawat kabanata ay nagtatapos, ngunit hindi iyon nagtatapos sa kwento. Hindi ito ang katapusan para sa iyo hanggang sa ang Diyos ay maluwalhati sa iyong buhay at bawat bahagi ng iyong buhay ay ganap na naayon sa kanyang kalooban at plano para sa iyo. Habang lumilipat ka mula sa kabanata hanggang sa kabanata, kailangan mong magtiwala sa Diyos upang makakilos ka sa kanyang ginagawa. Ang pagtitiwala sa Diyos ay tutulong sa iyo na panatilihin ang iyong pag-asa, kahit na nakatayo ka sa harap ng tila saradong mga pinto. Kapag tumingin ka sa labas ng iyong bintana bago magbukang liwayway, makikita mo ang kadiliman sa paligid. Sa dilim na iyon, wala kang makikitang kagandahan o isang bagay na nagkakahalaga ng pangalawang tingin. Gayunpaman, kapag sumasapit ang bukang liwayway, ang pagdungaw sa bintanang iyon ay nagbibigay sa iyo ng kaligayahan na pagmasdan ang kagandahan ng kahanga-hangang nilikha ng Diyos. Ganyan talaga kapag nagtatapos ang isang kabanata sa iyong buhay, parang gabing nagbibigay daan sa isang bagong araw. Kung ang isang gabi ay hindi dumating, ang isang bagong araw ay hindi makakarating. Kailangan mong patuloy na harapin ang luma at lahat ng dala nito. Ngunit sapat na ang pagtitiwala na, dahil siguradong may bagong araw sa likod ng gabi, maaari kang matulog sa pag-asam ng pagpapalang ito. Bakit hindi mo magawa ang parehong para sa iyong buhay? Bakit hindi ka magtiwala sa Diyos na nagdadala ng bagong araw gabi-gabi at ginagawa ito sa loob ng maraming siglo upang magdala ng bagong araw sa iyong buhay? Mga minamahal, panatilihin ang iyong pag-asa sa Diyos, dahil iyon ang tiyak na paraan para makapasok ka sa bagong kabanata na inihahanda niya para sa iyo. Sinasabi ng Biblia na kumikilos ang Diyos.
Nasa trabaho na siya bago ka pa isinilang, tinitiyak na ipinanganak ka, pinipili ang tamang pamilya para sa iyo, at inaayos ang bawat sitwasyon at pangyayari upang maging pabor sa iyo. Siya ay hindi isa na magdala ng isang bagay sa kalahati at huminto. Ano man ang kanyang simulan, nasa kanya ang lahat ng kailangan upang makumpleto ito at maglabas ng isang patotoo mula rito. Habang siya ay nasa trabaho, ayaw niyang mag-alala ka o mabalisa. Ang pag-aalala at pagkabalisa ay mga palatandaan na hindi ka nagtitiwala sa kanya. Naranasan mo na bang maupo sa gabi, paruot pa rito sa iyong silid, iniisip kung darating ang umaga? Marahil ay hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dyan noon, kaya bakit ka nag-aalala tungkol sa bagong bukang liwayway ng iyong buhay? Ang sabi ng Biblia sa Lucas 12:25 -26, sino sa inyo sa pamamagitan ng pag-aalala ang makapagdaragdag ng isang oras sa inyong buhay? Yamang hindi niyo magawa ang napakaliit na bagay na ito, bakit niyo nababahala ang iba? Ito ay isang tanong na kailangan mong sagutin. Kapag pinag-iisipan mong mabuti ito, makikita mo na ang pag-aalala ay walang pakinabang. Kaya bakit mo ito patuloy na ginagawa? Simple lang ang sagot, taktika ng kalaban para mapalampas mo ang bagong kabanata na inihahanda ng Diyos para sa iyo. Kapag ikaw ay abala sa pag-aalala tungkol sa bagyo at iniisip kung ito ay magtagumpay sa iyo, hindi manalangin at tumayo sa hindi nagkakamali na salita ng Diyos. Hindi mo maririnig kapag ibinigay ng Diyos ang mga tagubilin na dapat maglunsad sa iyo sa iyong susunod na antas. Ang pag-aalala ay nagpapanatili sa iyong isip na abala at maingay, gayunpaman, kailangan ng katahimikan at katahimikan upang makilala ang Diyos. Kapag ang bagyo ay pinakamabangis, iyon ay kapag ang Diyos ay nagsasalita sa iyo tungkol sa kung ano ang gagawin upang madaig ang bagyo. Ngunit ang ingay ng pag-aalala at ang katapat nito, ang takot, ay hindi papayag na marinig mo. Ang takot ay may pagdurusa, ito ay sa dyablo. Inaalipin nito ang isang tao, pinipigilan silang makapasok sa kanilang tadhanang itinalaga ng Diyos. Gusto mo bang malaman kung gaano katakot ang takot? Tingnan kung ano ang nangyari sa mga Israelita dahil dito. Sila ay patungo na sa lupang pangako nang pumili si Moises ng 12 tao mula sa kanila upang tiktikan ang lupaing ipinangako sa kanila ng Diyos. Ang mga espiya na ito ay nakarating sa lupain at nakita na ang mga mamamayan ng bansa ay mga higante. Nang makita nila ang mga higante, natakot sila at handa silang bumalik sa Ehipto dahil pakiramdam nila ay hindi nila ito madadaig. Nagsimula silang tumawag sa kanilang sarili na mga tipaklong. Ito ang nagagawa ng takot sa isang lalaki kapag inilibang mo ito. Dahil sa takot, tawagin mo ang iyong sarili na talunan, malas, kabiguan, at iba pang hindi kasiya siyang pangalan dahil lang sa takot ka. Pansinin na hindi sinabi ng Diyos sa mga Israelita na ibibigay lamang niya sa kanila ang lupain kung ang mga nakatira ay hindi higante. Alam ng Diyos na sila ay mga higante bago niya ginawa ang pangakong iyon. Alam niya na para makapasok sila sa susunod na antas, kailangan nilang harapin ang mga higante, kaya naman ginawa niya ang pangakong iyon. Alam niya na darating ang mga paghihirap na iyon bago niya sinabi na gagawin kanyang ulo at hindi buntot. Alam niya na hindi upo ang mga kalaban bago niya sinabing iangat kanya sa itaas ng mga kaaway. Alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa buhay mo bago niya ipinangako sa iyo ang bawat pangakong pinanghahawakan mo dahil alam niya. Alam niyang malalagpasan mo kung hindi ka magpapatalo sa takot o pag-aalala. Sa halip na mag-alala, narito ang nais niyang gawin mo, ang sabi sa 1 Pedro 5:7, ihagis mo sa kanya ang lahat ng iyong kabalisahan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa iyo. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo upang mailagay mo ang iyong pag-asa at pagtitiwala sa Kanya habang inaakay Kanya sa isang bagong kabanata ng iyong buhay. Bukod sa paggamit ng mga pagsalungat, balakid, at hamon para isulong ka sa isang bagong kabanata, maaakay ka ng Diyos sa isang bagong kabanata sa pamamagitan ng direktang paghiling sa iyong lumipat. Ito ang madalas na pinakamahirap para sa karamihan ng mga tao dahil wala sa kanilang paligid ang nagmumungkahi ng pangangailangan para sa kanilang paglipat. Ngunit sa kalendaryo ng Diyos, oras na para magbukas ang bagong taon. Tingnan mo si Abraham. Mabuti ang kalagayan ni Abraham sa bahay ng kanyang ama at sa kanyang sariling bansa. Nasa kanya ang halos lahat ng kailangan niya para mamuhay ng komportable, at iyon ang kanyang ginagawa hanggang sa tinawag siya ng Diyos na umalis sa kanyang bansa, patungo sa isang lupaing ipapakita niya sa kanya. Ang paggawa ng ganitong uri ng malaking hakbang ay nangangailangan ng lubos na pananalig at pagtitiwala sa humihiling sa iyo na kumilos.
Ang pag-alis sa kanyang bansa ay ang simula ng kanyang panghabang buhay na paglalakad kasama ang Diyos. Hindi siya mabibilang o binanggit man lang sa Biblia kung hindi siya sumunod. Alam mo ba ang pinaka-nakakatakot na bahagi? Namimiss na niya ang pagpasok sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Naiisip mo ba kung gaano kalungkot iyon? Ilang tao ba ang nagpapalubog dahil lang sa hindi nila sinunod ang mga simpleng tagubilin na maghahatid sa kanila sa susunod na kabanata ng kanilang buhay? Huwag kalimutan na mahal ka ng Diyos at binigyan ka ng kaloobang pumili kung susundin siya o subukang gawin ang mga bagay sa iyong paraan. Malumanay siyang umatras at igagalang ang iyong desisyon na gumawa ng paraan para sa iyong sarili. Ngunit paano mo magagawa iyon kung hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa susunod na minuto? Paano ka gagawa ng paraan kung hindi mo alam ang hinaharap? Ang iyong mga limitasyon bilang isang tao ay ginagawang imposible para sa iyo na gumawa ng anumang bagay na makabuluhan sa iyong buhay kung umaasa ka sa iyong sariling mga lakas at kakayahan. Ang paglakad sa iyong karunungan ay hahadlang sa iyo mula sa pagtap sa walang katapusang karunungan ng Diyos upang lumikha ng mga posibilidad sa iyong buhay. Ang paglalakad sa iyong karunungan ay hahantong sa mga pagkabigo, paghihirap at sakit. Ito ay kapag sinimulan ng mga tao na akusahan ang Diyos na pinabayaan sila nang hindi nila napagtatanto na sila na pala ang humihinto sa pagsunod sa Kanya. Bago mo isipin na pinabayaan ka ng Diyos kung nasaan ka, isipin mo kung may ibinigay siya sa iyo na mga tagubilin na hindi mo pa susundin. Ang pag-asa na makapasok sa isang bagong antas ng buhay ay nagmumula sa pagsunod, hindi lamang sa bulag na pananampalataya o pagiging sapat sa sarili. Ang bulag na pananampalataya ay tulad ng mga ketongin sa pintuan ng Samaria noong panahon ng taggutom. Nananatili sa tarangkahan habang naniniwala sa isang probisyon. Kung nanatili silang nakaupo sa kinaroroonan nila, nagpatuloy sila sa ganoong kalagayan at hindi na sana papasok sa susunod na kabanata ng kanilang buhay. Sila ay sapat na mapagpakumbaba upang magtiwala sa banal na likas na ugali at kumilos. Bago sila lumipat, tandaan na alam nila na ang mga kaaway ay nasa paligid pa rin. Wala silang mga sandata upang labanan, ngunit ang mga kaaway ay ganap na armado. Sila ay mga ketongin, ibig sabihin sila ay may sakit at hindi kayang lumaban. Sa kabila ng lahat ng wastong limitasyong ito na maaari silang magkampo sa paligid habang makatuwirang nagsasabi na sila ay pinagbabatayan, nagpasya silang lumipat. Nang gawin nila, nakarating sila sa kampo ng mga kaaway at nakita nilang nagmamadaling umalis ang mga taong iyon at iniwan ang lahat ng mayroon sila. Iyon ang simula ng kasaganaan para sa kanila. Ang kasaganaan ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa buong bansa. Bago dumating ang kasaganaan na ito, ang propeta ay nagpropesya noong nakaraang araw na magkakaroon ng kasaganaan. Ang opisyal ng hari, na nag-alinlangan nang dumating ang salita, ay nakita lamang ang kasaganaan, hindi siya bahagi nito. Habang ipinahayag ni Propeta Eliseo ang salita ng Diyos, hindi niya sinabi sa kanila kung paano ito mangyayari. Kailangan lamang nilang maniwala upang makapasok sa panahong iyon ng kasaganaan. Ang parehong ay totoo para sa iyo ngayon. Kailangan mo lamang maniwala at magtiwala sa Diyos. Kapag nagtiwala ka sa Kanya, maaari kang kumilos sa Kanyang salita at gawin ang lahat ng nais niyang gawin mo. Sa puntong iyon ay makukuha mo ang lahat ng Kanyang ipinangako. Gaano man kahirap, magpasya na laging magtiwala sa Diyos dahil hinding-hindi Kanya ililigaw. Hindi ka dadalhin ng Diyos hanggang dito at titigil sa pag-akay sa iyo. Hindi ka niya dadalhin sa puntong ito at hahayaan kang mag-isa ng mga bagay-bagay. Ang Kanyang kapangyarihan na naglabas sa iyo ay sapat na malakas upang dalhin ka. Tingnan ang patotoo ng mga Israelita sa Deuteronomio 6:23, ngunit inilabas niya tayo mula roon upang dalhin tayo at ibigay sa atin ang lupaing ipinangako niya sa ating mga ninuno. Inilabas ka niya at pinangungunahan ka niya. Sundin siya sa pagsunod, pananampalataya, at pagtitiwala upang matamo ang pangako. Ang aklat ng Hebreo 11 ay nagbibigay ng run-through ng mga bayani ng pananampalataya, at kailangan mong pag-aralan ang kanilang buhay. Bawat isa ay may mga kakaibang sitwasyon na higit sa pangangatwiran ng tao o kakayahang tumulong sa kanila, ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, sila ay nanatiling matatag at naging lahat ng nais ng Diyos na maging sila. Ang pananampalataya sa Diyos, habang lumilipat ka mula sa isang kabanata ng iyong buhay patungo sa susunod, ang magpapanatiling matatag sa iyo. Nais mo bang maging malakas? Pagkatapos ay ilagay ang iyong pananampalataya sa Diyos.
Ang sabi ng Biblia sa Isaiah 40:31, ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y papailang lang sa mga pakpak na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. Ihahanda na sana ng balo sa Sarepta ang huling pagkain na mayroon siya sa bahay para makakain niya at ng kanyang anak. Dumating si Elias at sinabi sa kanya na ipaghanda muna siya ng pagkain. Bago bigyan ng pagkain si Elias, hindi niya sinabi sa kanya kung ano ang mangyayari kung susunod siya. Kailangan muna niyang magtiwala sa Diyos. Maaaring hindi ipakita sa iyo ng Diyos kung ano ang mangyayari kapag tumalon ka o gumawa ng malaking hakbang na yon, kahit na hindi mo alam kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Makakaasa ka na ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay para sa iyong ikabubuti at ito ay para sa iyong ikabubuti. Tingnan kung paano naging masunurin ang babaeng ito. Ang sabi ng Biblia, kaya't may pagkain araw-araw para kay Elias at para sa babae at sa kanyang pamilya. Ayon sa salita ng Panginoon na sinalita ni Elias. Tignan mong mabuti ang huling bahagi. Siya ay nagkaroon ng kasaganaan at lumipat mula sa panahon ng kawalan dahil sinunod niya ang Diyos. Ang pangako ng Diyos ay para kay Elias, ngunit ang kanyang pagiging hindi makasarili ay naging bahagi nito. Kailangan mong tanungin ang iyong sarili, ako ba ay lumalakad sa pagsunod sa lahat ng sinabi ng Diyos sa akin? Maaaring mukhang mahirap ang pagsunod sa Diyos, ngunit ano ang mawawala sa iyo kung susundin mo siya? Alam ng babaeng ito na hindi sila tatagal ng pagkain ng higit sa isang pagkain at hindi na niya alam kung saan siya makakakuha ng anumang pagkain. Ngunit pinili niyang isantabi iyon at kumilos ayon sa mga tagubili ng tao ng Diyos. Maaari mo bang bitawan ang makatuwirang pag-iisip para sa isang beses at magtiwala sa Diyos? Bata pa si Jeremiah nang sabihin sa kanya ng Diyos na malapit na siyang humakbang sa isang bagong panahon ng kanyang buhay. Nakita niya ang kanyang pagiging bata bilang isang limitasyon, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos na huwag tingnan iyon. Dapat niyang ituon ang kanyang mga mata sa atas na ibinigay sa kanya ng Diyos at sa Diyos na hindi siya ililigaw. Tinitingnan mo ba ang mga limitasyon sa iyong buhay at nakikita kung bakit magiging mahirap o imposible para sa iyo na maging kung sino ang nais ng Diyos na ikaw ay maging? O sinusuri mo ba ang sitwasyon habang nag-aalangan mong sundin ang Diyos? Ang pagsunod ay patunay ng iyong pagtitiwala sa Diyos. Ito ay malinaw na nagpapakita na ikaw ay tunay na may lubos na pananampalataya na ang tumawag sa iyo ay hindi ka iiwan kapag ito ay nahihirapan. Si Moses ay isang takas na tumakas sa Ehipto dahil sa takot na baka lipulin siya ni Paraon kapag nalaman niya ang kanyang ginawa. Matapos ang mga taon ng pamumuhay sa isang kabanata ng kanyang buhay, oras na para lumipat siya sa isang bagong kabanata, ang katuparan ng kanyang propetikong tadhana. Sinabi sa kanya ng Diyos na babalik siya sa Ehipto, ang lugar na pinakakinatatakutan niya dahil iyon ang lugar ng kanyang atas. Tinitingnan niya ang kanyang sarili bilang walang kakayahang gawin ang gawain, ngunit alam ng Diyos na higit pa sa kanyang kakayahan. Ang kanyang pagsunod, gayunpaman, ay naging daan para sa kanya. Hindi sana siya pipilitin ng Diyos kung pinili niyang manatili nang hindi pumunta sa Ehipto, ngunit hindi niya nakuha ang gustong gawin ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang iyong kasalukuyang sarili ay hindi palaging magiging katulad ng ipinapakita ng Diyos sa iyo sa mga panaginip at pangitain. Sa katunayan, sila ay magiging iba na kung hindi ka lumalakad sa pananampalataya, hindi ka makapaniwala. Hindi katakatakang sinabi ni Paul, habang hindi natin tinitingnan ang mga bagay na nakikita, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ang pagtingin sa iyong nakikita ay sapat na upang ikaw ay magtapon ng tuwalya, sumuko sa Diyos, at sabihing walang magandang maidudulot sa iyong magulo na buhay. Maaari mong pakiramdam na ang iyong buhay ay masyadong sira para sa anumang maganda o maaasahang piraso na lumabas mula dito. Nakakalimot ka na ang Diyos ang magpapalyok at ikaw ang putik. Hanggat nagtitiwala ka sa Kanya at nananatili sa Kanyang mga kamay, walang limitasyon sa kung ano ang magagawa Niya sa iyong buhay. Mga minamahal, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Nagsisimula pa lamang siya at hindi titigil hanggat hindi nagiging tanda at kababalaghan ang iyong buhay. Maaaring nasa punto ka talaga kung saan nahihirapan kang kumapit. Matagal ka nang nagtiwala at ang iyong tiwala ay nawawala. Nagsisimula kang sumuko sa mga pagdududa, takot at pang-aapi mula sa dyablo. Huwag masyadong paluin ang iyong sarili para sa ganoong pakiramdam. Sa halip, bumangon ka mula sa kung nasaan ka ngayon at sabihin hindi ka nabababa.
Gawin ngayon ang isang pagbabago sa iyong pananampalataya sa paglalakad kasama ng Diyos. Hayaan itong maging araw na hawakan mo ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos gamit ang iyong dalawang kamay at sasabihin, anuman ang mangyari, walang mag-aalis ng aking pananampalataya sa akin. Kahit na mawala sa akin ang lahat, alam ko na hanggat hindi nawawala ang aking pananampalataya, maaari akong magkaroon ng doble kaysa sa dati. Ang iyong nagpupumilit na pananampalataya ay maaaring maging matibay na pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Ang iyong pag-asa sa Diyos ay dapat magmula sa isang lugar ng kaalaman at pagpapalagayang loob upang hindi ito mawalan ng kapangyarihan. Paano magmumula ang iyong pananampalataya sa isang lugar ng kaalaman at pagpapalagayang loob? Maaari lamang itong mangyari kapag binuo mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng matatag na kaugnayan sa Diyos. Nagtatanong ito, kailan ka huling nagkaroon ng matalik na kaugnayan sa Diyos? Kailan ka huling nakipag-usap sa Kanya, nakinig sa Kanya, at minahal mo lang Siya? Ang totoo, hindi mo Siya mapagkakatiwalaan kung hindi mo Siya kilala. Ito ay kasing simple nito. Sa katunayan, maaaring nahihirapan ka sa pagtitiwala sa Kanya dahil sa iyong hindi sapat na kaalaman tungkol sa Kanya, ngunit matatapos iyon ngayon kung magpasya kang bumuo ng isang relasyon sa Kanya at maglaan ng oras sa pagkilala sa Kanya. Ang paggawa nito ay ginagarantiyahan ang iyong pananampalataya sa Kanya, na kung saan ay ginagarantiyahan ang iyong pagpasok sa bagong kabanata na Kanyang pinangungunahan ka. Manalangin tayo. Ama sa langit, salamat sa magagandang plano mo para sa akin. Alam ko na ang mga plano mo para sa akin ay mga plano upang ako'y iunlad at hindi makapinsala, mga planong bigyan ako ng pag-asa at kinabukasan. Tulungan akong magtiwala sa iyo sa lahat ng oras habang dinadala mo ako sa hakbang-hakbang sa planong ito. Alam ko na hindi niyo ako ililigaw o dadalhin sa kalagitnaan at babalik. Nangako ka na makakasama mo ako sa lahat ng paraan at nagtitiwala ako sa iyong salita. Panginoon, sa pamamagitan ng mga paghihirap, kahirapan, at hindi kasiyasyang mga sitwasyon, tulungan mo akong makita ang iyong kamay na umaakay sa akin at manatili sa pananampalataya, na naniniwala na ang katapusan ng lahat ng aking hinaharap sa buhay ay para sa aking pangwakas na kabutihan. Binitawan ko ang pagsisikap na gawin ang mga bagay sa aking sarili at sa aking paraan habang naniniwala na wala kang pakialam sa akin. Alam kong nagmamalasakit ka sa akin, kaya itinatapon ko sa iyo ang lahat ng alalahanin ko. Hinihiling ko na ikaw ang kunin ang gulong ng aking buhay at akayin mo ako sa perpektong destinasyon na iyo para sa akin. Alam kong ang iyong mga paraan ay mas mataas kaysa sa akin at ang iyong mga plano ay mas mahusay kaysa sa anumang bagay na maaari kong imapa para sa aking sarili. Dinadala ko sa iyo ang lahat ng aking mga kabuluhan at hinihiling na punan mo ang aking buhay ng iyong kapayapaan. Tulungan akong mapanatili ang isang saloobin ng kapayapaan at pahinga sa panahon ng bagyo. Tulad ni Jesus na natulog sa bagyo, tulungan mo akong makahanap ng kapahingahan sa iyong mga bisig habang naniniwalang hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa impyerno o padaanin ako sa anumang sitwasyon na lalamunin ako. Alam ko na bago ako humarap sa anumang hirap o pagsubok, nilagyan mo ako ng lahat ng kailangan ko para lumakas ako. Bigyan mo ako ng biyayang sumunod sa iyo anuman ang hilingin mo sa akin. Hindi ko hahayaan ang makatwirang pag-isip o katalinuhan ng tao na pigilan ako sa pagtapik sa walang katapusang karunungan na nagmumula sa pagsunod sa iyo. Hihintayin ko ang iyong boses bago gumawa ng mga desisyong tumutukoy sa tadhana. Tulungan mo akong huwag kunin ang mababang alternatibong iniaalok ng dyablo upang pigilan ako sa pagsunod sa iyong kalooban. Pinalayas ko ang bawat espiritu ng takot na naglilimita at pumipigil sa akin sa paglulunsad sa iyong salita. Natatanggap ko ang kapangyarihan ng isang maayos na pag-iisip at ang lakas ng loob na panatilihing panghawakan ang aking salita, anuman ang mangyari. Ama, alam ko na ang kakayahan kong patuloy na magtiwala sa iyo sa kabila ng bagyo at mahihirap na sitwasyon ay nakasalalay sa aking kaalaman tungkol sa iyo. Sinasabi ng Biblia, ang mga taong nakakakilala sa kanilang Diyos ay magiging malakas at gagawa ng mga pagsasamantala. Tulungan mo akong bayaran ang halaga ng pagkakilala sa iyo. Gugugugol ako ng oras at mamumuhunan sa aking relasyon sa iyo. Hindi ko akalain ang paggugol ng oras sa iyo. Tulungan mo akong mag-aral at magnilay-nilay sa iyong salita upang bumuo ng hindi natitinag na pananampalataya sa akin. Sa pagsunod ko sa iyo, ang pananampalataya ko sa iyo ay patuloy na lalago at hindi bababa. Tulungan mo akong maghintay sa iyo kahit gaano pa katagal.
Alam kong mayroon kang perpektong timing para sa lahat at bawat panahon sa aking buhay. Kapag hindi mo oras, hindi ito ang perpektong oras para pumasok ako sa kabanatang iyon. Nagdarasal ako laban sa bawat espiritu ng pagkainip na maaaring gusto kong sumugod sa anumang panahon sa aking buhay. Hindi kita iiwas o patahimikin ang iyong tinig na umaakay sa akin sa tamang landas na tatahakin ko. Salamat, Ama, dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nanonood ka pa rin, ikaw ay bahagi ng pamilyang Kristiyano. Salamat sa pagiging bahagi ng pamilyang ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at ibahagi sa iba. Magkaroon ng isang kamangha-manghang araw. Pagpalain ka ng Diyos.